Dear IFM, karamihan sa mga babae, pangarap ang magkaroon ng isang magandang kasal. Yung mala fairy tale ang datingan. Nakasuot ng isang napakagandang wedding gown habang naglalakad sa gitna ng simbahan na napapaligiran ng mga bulaklak. At habang naglalakad, makikitang nakangiting naghihintay sa altar ang lalaking piniling makasama habang buhay. Actually, kung ako ang tatanungin, kahit anong klaseng kasal naman ayos na sa akin. Grande man o intimate, walang problema. Dahil ang mahalaga naman, papakasalan ako ng taong mahal ko. By the way, my name is Yanni. 8 taon na rin kami ng boyfriend kong si Paul. At dahil parehas na kaming nasa late 20s, normal na mapag-uusapan na ang kasal. Lalo na't halos lahat ng nasa paligid namin, it's either kinakasal o pamilyado na. Kaya naman, panay ang pahaging ko kay Paul kung kailan ba niya ako aayaing magpakasal. Oh my gosh! Totoong-totoo na nga. Ikakasal ka na. Parang mas natutuwa ka pa kesa sa akin ah. Siyempre, no. Alam ko lahat ng pinagdaanan niyo ni Aaron, kaya talagang natutuwa ako. O ate, alam mo na ha, isa ka sa mga bridesmaid ko. Aba, dapat lang. Dahil kung hindi mo ako gagawing bridesmaid mo, kaya ba magtatampo ako sa'yo ng bongga? Ay nako, Ivy. Sobrang saya ko para sa'yo. Thank you talaga ate. Uy, Kuya Paul, huwag mong kalimutan yung kasal ko ah. Hindi ka pwedeng umabsent doon. Oo naman, darating ako doon. Nasaan nga pala si Aaron? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? May out of town trip kasi siya ngayon eh. Nasa Cebu siya. May bagong branch kasing bubuksan dun yung company niya at siya yung ginawang in charge. Wow naman. Bumubongga na ang karir ni Aaron ah. Aba dapat lang kasi syempre ikakasal na kami. Kailangan namin ng mas magandang trabaho para makapag-ipon pa kami para sa magiging family namin. Teka, wala pang ganong kalaking ipon si Aaron? Love, normal lang yun. Siyempre, ilang taon pa lang silang graduate. Kumbaga, ngayon pa lang sila mag-uumpisa ng mga career nila. Teka, kakayanin niyo bang dalawa yon, yung gasto sa kasal? Sorry wala akong ibig sabihin doon tanong ko lang yan. Curious lang ako. Okay lang kuya, ano ka ba? May naipon naman kami kahit konti. Tapos sina mama tsaka yung parents niya, nag-promise na magbibigay din sila para matuloy yung kasal namin. Ah, Mm-mm. okay. Ay, wait lang CCR lang ako. Excuse me. Love, Hmm, curious lang ako. Sa tingin mo, hindi kaya buntis yung pinsan mo kaya magpapakasal? uy, anong buntis? Baliw hindi no? Alam mo yang si Ivy, sobrang in love lang yan kay Aaron. Pero hindi naman yan tanga na magpapabuntis nang hindi pa sila kasal. Aba, kakalbuhin kaya siya ni tita nang wala sa oras. Tsaka, kapag ikakasal na bata pa, buntis na agad, hindi ba pwedeng in love lang talaga sila? Sorry. Hindi, pumasok lang talaga sa isip ko kasi isipin mo, babata pa nila eh. Wala pa nga silang 25 years old. Kailangan pa nila ng permission ng mga magulang nila para makasal. At higit sa lahat, wala pa silang ipon. Tignan mo nga, sasagutin pa ng mga magulang nila yung ibang gastusin. Di ba parang mali naman yata yun? Love, anong magagawa natin kung gusto na nilang magpakasal? Tsaka matagal na rin yung si Ivy at si Aaron, no? Mula high school hanggang college, magjowa na sila. Kaya alam mo, At gusto ko na ring mag-settle down. Gusto ko na rin na bumuo ng pamilya na masasabi kong akin talaga. Kaya lang, dahil sa mahal na mahal ko si Paul, hinahayaan ko na lang siya. Ang pangit naman tignan kung ako ang magpo-propose, di ba? Kaya wala akong choice kundi ang maghintay. At sarilihin ang inggit na nararamdaman ko sa tuwing may nalalaman akong ikakasal na. Iniisip ko na lang kasi na sooner or later, darating din kami ng boyfriend ko dyan. And I'm sure that when it happens, I'll be ready. Naku, ate, pasensya ka na kung magulo yung unit namin ah. Hindi pa kasi ako nakakapag-ayos eh.
Eh alam mo na, busy kami sa trabaho. Ano ka ba? Ayos lang. O sige, pwede ka nang maupo rito sa sofa. Thank you. Ay, ano palang gusto mong merienda? May kape kami dyan, may juice, may tinapay naman dyan, may cheese din. Ano, gusto mo ba? Naku, wag na. Kumain na ako bago magpunta rito. Ah, okay. Mabuti na lang naabutan mo akong nandito. Kakatapos ko lang halos maglabay. Mukhang pagod na pagod ka nga eh. Marami ba yung nilabhan mo? Ay naku ate, oo. Puro nga damit lang namin yung mag-asawa. Naipon ng naipon, kaya ayan, nilaban ko na lahat. Ang sakit sa kamay. Eh paano may mga mansya yung ibang damit? Ang hirap kaya tanggalin. Nako, sa susunod kasi, Pride detergent na ang bilhin mo. Kasi sa matinding mansya, all you need is Pride. Para hindi ka na masyadong nahihirapan sa paglalaba. Ah, sa bagay. Sige, yan na lang yung gagamitin ko. Teka lang, nasan nga pala si Aaron? Ayun te, nasa trabaho. Sabado ngayon na. Nasa trabaho yun. Pinapasok siya ng boss niya eh. Marami raw silang dapat asikasuhin sa office. Pero sa Monday, half day na lang naman sila. Ikaw, kamusta ka naman? Kumusta yung buhay may asawa? Ay, nako ate, ang hirap. Grabe. Akala ko kapag kaming dalawa na ni Aaron yung naghahati sa mga gastusin, mas gagaan na. Pero hindi pala. Ang dami namin binabayaran. Diyos ko. May insurance, itong bahay, tas may motor pa si Aaron. Siyempre yung mga pang-araw-araw naming pangailangan. Yun, walang natira sa amin. Ivy, baka naman kasi kailangan yung magbawas ng binabayaran. Yung mga hindi nyo naman kailangan. Ay nako te, maniwala ka man sa hindi. Tipid na kami sa ganitong lagay no. Kaya sobrang nag-iingat talaga kami ngayon. Eh kasi hindi pa ako pwedeng mabuntis. Bakit naman? Ngayon pa nga lang kami na wala pang anak, hirap na eh. Paano pa kaya pag meron na? O kaya alam mo na ha, ngayon ko lang na-realize na bago magpakasal, dapat talaga may ipon muna. Hindi pala effective yung sinasabi nila na yung pera, magagawan din ng paraan yan. Ay naku, Diyos ko, pera lang yan. Ay naku te, hindi pala talaga totoo yun. Ito, parang nagsisisi ka na dyan ah. Hindi naman. Actually, parehas naman kami ni Aaron na naka-realize eh. Tsaka syempre, hindi lang naman pera yung problems namin. Ano pa? Kaming dalawa mismo. Ha? Anong kayo mismong dalawa? Ay nako. Alam mo ba na madalas kaming magtalo niya ni Aaron kasi nga may mga ginagawa siya na nakakabwisit talaga. Tulad na lang nung hindi niya paghuhugas ng plato, yung pinaghubaran niya kung saan niya nilalagay. Diyos ko, parang ahas. Yung CR namin, hindi man lang niya magawang linisan. Ay naku, alam mo ate, totoo talaga yung kapag kasal ka na, doon mo talaga makikilala yung partner mo. Di ba ang tagal nyo nang magjowa? Dapat kilala nyo na yung isa't isa. Well, hindi pa rin pala ganun. Akala ko lang din ganun yun. Iba pala yung relasyon pag mag-boyfriend at girlfriend sa mag-asawa talaga. Kaya tama lang na paghandaan nyo to ni Kuya Paul. Oo, masaya ang magkaroon ng asawa. Pero naku, samot-saring adjustments naman at pagpapasensya ang dapat na meron kayong dalawa. Ivy naman eh. Parang natakot naman ako dyan sa mga sinasabi mo. Hindi naman sa ganun ate. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung dapat mong i-expect sa pag-aasawa. Kasi hindi talaga siya biro. Promise. Ay wait, alam ko na. Samahan mo na lang ako mag-grocery. Dali. Para may katulong ako magbuhat. Wala ka naman lakad, di ba? Wala naman. Ayan, good. Panoorin mo kung paano mag-budget ang isang may asawa na. Nang dahil sa nakita kong sitwasyon ni Ivy, medyo parang napaatras ako sa pagpapakasal. Napaisip kung kaya ko rin ba ang ginagawa niya. Kinakabahan na baka hindi ko matanggap ang laki ng pagbabago na pwedeng mangyari sa buhay ko. Dahil sa nasaksihan ko, hindi pala talaga biro ang buhay may asawa. Ang daming adjustments. Ang daming kailangan pag-aralan. Because of that, nagpasalamat talaga ako dahil hindi basta-basta gumagawa ng desisyon si Paul na hindi muna niya pinag-iisipan ng ilang beses. Dahil kung hindi siya ganon, baka pinagsisisihan ko na rin ngayon na nagpadalos-dalos kami sa buhay.
Oh, love. Ba't palinga-linga ka dyan? Meron. Iniisip ko lang kung pwede ba sa atin tong ganitong kalaking venue para sa wedding reception natin. Saka yung simbahan din kanina. Malaki naman sana, saka maganda, mahangin pa ha. Kaso iniisip ko naman, masyadong malayo to eh. Tagaytay? Baka malayuan naman yung mga bisita. Ano sa tingin mo? Ha? Ano ba pinagsasabi mo, ha? Kung gusto mo bang ganito magiging kasal natin? Kasi kung ako ang tatanungin, gusto ko rito. Ikaw ba? Teka na, tama ba yung naririnig ko? Kasal? Kasal yung sinasabi mo? Oo. Teka, ba't parang gulat na gulat ka? Eh kasi naman, nagulat lang ako na naiisip mo pala yun. Sanay lang ako na minsan ginagawa mo lang na biro o kaya iniiwasan mo. Tapos ngayon, eh anong meron? Teka lang ha, ilalagnat ka ba? May nakain ka bang hindi maganda? Ano ba? Eh, ayos lang ako, love. Ano ba? Ano namang masama kung naiisip ko yon? Matagal na rin naman tayo. At parehas nating alam na doon din naman yung punta nating dalawa. Love, pinaprocess ko lang lahat sa utak ko. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na siniseryoso mo na lahat. But don't get me wrong ha. Okay lang sa akin pero curious lang ako. Anong meron, love? Bakit parang biglang nagbago ang isip mo tungkol sa kasal? Hindi ka komportable noon na pinag-uusapan natin ng kasal tapos bigla kang ganyan? Ah, ayoko lang kasing mangyari sa akin yung nangyari sa katrabaho ko. Na iniwan siya ng taong mahal niya dahil hindi siya kayang hintayin pa. Ayoko kasing magsisi bandang huli. Love, okay lang naman sa akin eh. Ayokong pilitin ka sa isang bagay na hindi ka pa sigurado kung kaya mong harapin. Sigurado ako. Gusto kitang pakasalan. Gusto na kitang makasama. Wala namang mangyayari kung gawin na natin yun ngayon, di ba? Maliban na lang kung ayaw mo akong pakasalan. Ha? Ako? Ayaw magpakasal sa'yo? Sus naman, love. Kailan pa nangyari yun? Nax. Iniisip ko lang na baka nadala ka lang ng takot mo. Kasi hindi ko naman yun gagawin sa'yo. Hindi kita iiwan dahil lang sa alam kong hindi ka pa handa sa buhay na gusto ko. Sabihin na lang natin na wake up call ko yun. Oh, paano naman yung sinasabi mo dati na gastos? Di, pag-ipunan natin parehas. Ano ka ba? Basta sigurado ako, kapag pinagtulungan natin to, magagawa natin na magpakasal at bumuo ng pamilya. Pero, ang pinakagusto ko sa lahat ng mangyari, yung makasama kita sa araw-araw. Yun lang naman yung dahilan kung bakit ngayon nagbago ang isip ko. Gusto ko nang magpakasal tayo. Akala ko noon na kapag inaya na ako ni Paul na magpakasal, magtatatalon ako sa tuwa. Matagal ko rin kasing hinintay na mangyari yun. Pero nung nangyari na, halos hindi ko malaman kung ano ang sasabihin ko. Gusto kong tumanggi pero hindi ko naman siya kayang tanggihan. Gusto kong sabihin sa kanya na baka pwedeng huwag muna. Na baka tama nga siya. Kailangan namin pag-isipan ng lahat ng ilang beses. Pero naisip ko, ang tagal ko rin kasing hinintay ang moment na to. Ilang taon ko siyang tinanong ng tinanong kung kailan ba niya ako papapakasalan. Tapos kung kailan nag-aya na siya. Ako naman to umatras. Kaya ang ending, umuo na lang ako kahit na sa loob-loob ko. Hindi na ako sigurado sa sitwasyong pinangarap ko noon. Natuloy ang kasal namin ni Paul sa kabila ng mga agam-agam na nararamdaman ko. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong panindigan ang desisyong ginawa ko. Baka naman kasi magbago ang lahat kapag naikasal na kaming dalawa. Pero, nagkamali ako. Oo, alam kong mahal ko si Paul. Oo, siya pa rin ang gusto ko makasama habang buhay. Kaya lang, hindi ko magawang makapag-adjust sa buhay may asawa dahil in the first place, hindi naman buong loob ko nang umuo ako sa kanya. Nang dahil doon, nagawa kong tumingin sa iba. Meron akong naging close na office mate. Si Simon.
Sa kanya ko naranasan yung saya na hindi ko maramdaman sa pagsasama namin ni Paul. Yung kapag kasama ko si Simon, nagiging totoo ako sa sarili ko. Sige na, dito na lang tayo. Makauwi na kasi si Paul sa bahay. Baka makita tayong dalawa. Okay, sige. Ano, bukas ulit? Ha? Bukas? Hindi kasi ako pwede. May lakad kaming dalawa. Birthday pa ng kapatid niya. Eh, birthday lang pala ng kapatid niya eh. Eh baka naman pwedeng huwag ka nang sumama. Sabihin mo, may biglaang lakad ka. Ano ka ba naman, Simon? Alam mo, hindi ko pwede gawin yan. Baka mamaya maghinala na siya nang wala sa oras. Sa susunod na linggo na lang ulit. Tawagan na lang kita kung anong araw ako pwede. Eh ano pa nga bang magagawa ko? Eh ba't ba kasi hindi mo na lang iwan yung asawa mo? Eh ikaw na ang may sabi, di ba? Napilitan ka lang naman magpakasal sa kanya dahil ayaw mo ng kahihiyan. Kahit na. Napilitan man ako o hindi, mali itong ginagawa ko. Saka kahit ganun, mahal ko pa rin naman yung asawa ko. Pero di ba, mas mahal mo ako. Bakit hindi na lang akong piliin mo? Hindi ganun kadali yun. Ayokong masaktan si Paul. At ayoko rin na magulo ang buhay namin. Eh di ano, ganito. Habang buhay tayong ganito, patago kong magkita. Eh palagi na lang akong pangalawa sa buhay mo. Eh paano kung dumating ang isang araw na mahuli niya tayo at papiliin ka? Sino ang pipiliin mo? Sabi na nga eh, bakit ko ba tinanong pang isang bagay na alam ko na rin naman ang sagot? Simon, Mahal kita. Kaya tinanggap kong maging pangalawa sa'yo. At kahit alam kong imposible, iniisip ko pa rin na kung sakaling kailangan mo nang mamili, wag mo naman sana akong bitiwan. Mas kaya kitang pasayahin at mahalin kesa sa kanya. Simon, alam mo naman na kahit saang anggulo tayo ang mali. Wala akong pakialam. Mahal kita. Kaya kahit mali, ipaglalaban kita. Ate Yani? Ivy, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman masyado. Ang kakagaling ko lang sa inyo. Sino siya? Simon, sige, salamat sa paghatid ah. Kita na lang tayo bukas sa office. Ingat ka. Sige. Si Simon yun, katrabaho ko. Katrabaho mo lang. Pero hindi mo man lang nagawang ipakilala sa akin? Saka bakit may pahawak-hawak pa siya ng kamay mo? Ivy, please. Kung ano man yung nakita mo, please, huwag mo na ipagsabi sa iba oh. Lalo na kay Paul. Wag mong sabihin, Diyos ko naman ate. Ano yan? Niloloko mo ba si kuya? Shh. Ivy, huwag ka maingay. Baka may makarinig sa'yo. Ate naman! Bakit mo nagawa to kay kuya? Ivy, hindi ko rin alam, sa totoo lang. Paano hindi mo alam? Anong sinasabi mo? Alam mo yan. Hindi mo na ba siya mahal? Mahal ko pa rin siya. Mahal ko pa rin si Paul. Kaya lang kasi... Ano? Kaya lang ano? Parang hindi na ako masaya na nagpakasal ako sa kanya eh. Naisip ko pa nga na sana pala hindi ko na lang tinuloy yung kasal dahil noon pa lang nagdadalawang isip na ako. Alam mo ate, tama ka eh. Dapat talaga hindi mo na lang tinuloy yung kasal kung nagdadalawang isip ka na pala noon pa lang. O at least isang beses mo lang masasaktan si kuya. O ito, 2 beses mo siyang niloko. Una, yung pumayag ka magpakasal kahit hindi ka sigurado. Tapos yung pangalawa, naghanap ka ng iba. Intindihin mo naman ako. Wala, te. Kahit kailan hindi ko maiintindihan yung panluloko mo. Kung ayaw mong mas lalo pang lumaki ang kasalanan mo kay kuya, umamin ka na lang sa kanya. Huwag mo na siyang lokohin ng ganito. Ate naman, magkaroon ka naman ng respeto sa tao. Huwag purong sarili mong iniisip mo. Aminin ko naman na mali ang ginagawa ko. Wala akong ibang pwedeng irason. Dahil kahit sa ang anggulo, mali ang mga liwa. Kaya unti-unti akong lumayo kay Simon. Pinilit ko ang sarili kong ibaling ang lahat ng atensyon ko sa asawa ko. Hindi lang dahil sa nakukonsensya ako, kundi dahil yun naman talaga ang tamang gawin. Busy ka ba? Hindi naman. Patapos na ako dito sa presentation na ginagawa ko. Bakit?
Pwede ba kitang makausap? Tungkol saan ba yan? Di ba sabi natin noon, parati tayo magiging honest sa isa't isa? Mhm. Na kahit gaano kabigat yung nagawa natin, kahit gaano masasaktan yung isa, nagsasabi tayo ng totoo. Oo naman. Love, may problema ba? Okay ka lang? Ano kasi Paul may sasabihin sana ako sa'yo, may ipagtatapat ako. Ano yun? Go lang, sige lang. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Pero kasi, yung nag-yes ako sa proposal mo at pumayag ako magpakasal sa'yo, may hindi magandang nangyari sa akin eh. Anong ibig mong sabihin? Nag-yes lang ako sa'yo nun kasi ayoko mapahiya sa mga oras na yun. Ano? Teka. Pwede bang, pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Wala akong maintindihan eh. Nagpakasal ako sa'yo kahit na hindi ako sigurado kung yun ba talaga ang gusto ko. Kung handa na ba ako sa buhay na gusto mo. Sandali. Yani, di ba ikaw noon ang gustong-gusto na magpakasal tayo? Bakit ganyan yung mga naririnig ko sa'yo ngayon? Hindi ko alam. At wala akong lakas na loob na sabihin sa'yo ang totoo. Kasi ayokong masaktan ka. Kasi naiisip ko na baka naman kapag kinasal na tayo, magbago yung nararamdaman ko. Pero hindi eh. Nagkaroon ako ng malaking kasalanan sa'yo. At ano naman yun? Paul, nagawa kong lokohin ka. Si Simon, yung katrabaho ko, meron kaming relasyon. Bakit? Paul, gusto ko maintindihan mo na. Bakit? Yani, sagutin mo yung tanong ko, Yani. Bakit hindi mo nagawang magpakatotoo? Alam mo kung hindi ka naman pala masaya, bakit hindi mo na lang sinabi? Bakit kinailangan mo pang maghanap ng iba? Paul, siguro kasi ayoko magbago yung Paul na nakikita ko. Pangarap ko yun eh. Na magkaroon ka ng plano sa ating dalawa. Gusto ko maramdaman na gusto mo rin ako makasama. Pero nung mga panahon na handa ka na, ako naman yung hindi handa sa lahat ng gusto mo. Sana sinabi mo! Kahit na alam mong sasaktan ako, dapat sabi ka pa rin ng totoo. Paul, I'm sorry. Akala ko kasi magagawan ko pa ng paraan eh. Pero hindi na. Hindi na kitang kayang lokohin pa. Ayoko na mag-ihim pa sa'yo. Ayaw na kitang masaktan. Ayaw mo? Pero ngayon mo lang sa akin to sinasabi? Kung kailan kasal na tayo? Kung kailan nag-uumpisa na tayong buuin lahat ng mga pangarap natin, ngayon mo pa talaga sisirain ang lahat ng yun? Yani, kung pinipilit mo lang din naman na maging masaya sa akin. Siguro naman, baka kaya mong mabuhay na hindi na ako kasama. Hindi. Paul, hindi. Love, huwag mong gawin to, please. Hindi. Please. Ayoko maghiwalay tayong dalawa. Ayusin natin to, please. So, Paul, please. Mahal naman kita, Paul. I'm sorry. Ayusin natin to. Natin talaga. Huwag mo akong idamay dyan sa problema mo. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Kaya ayusin mo to ng mag-isa. Sa huli, hindi pa rin naman ako iniwan ni Paul. Ilang araw lang niya akong iniwasan. Aalis siya na tulog pa ako at uuwi naman siya kapag mahimbing na ang tulog ko. Tuwing weekend naman, doon siya sa kanila umuwi. Hindi na ako nagreklamo dahil naintindihan ko siya. Hindi ko rin pinilit na kausapin niya ako kung hindi pa siya handang makipag-usap. Kaya nasabi ko sa sarili ko na kung gusto kong panatilihin ang pagsasama namin ni Paul, kailangan kong itama ang lahat ng maling nagawa ko. Anong gusto mong gawin? Manood ng sine o kumain muna? Pero parang trip kong kumain muna tayo. Simon,
Hindi ako nagpakita sa'yo para makipag-date. Nagpakita ako kasi gusto ko na itama ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tigilan natin to. Oras na para bumalik na tayo sa kanya-kanyang buhay. So, nakikipaghiwalay ka ba sa akin ngayon? Oo. Basta tayong dalawa, Simon. Kailangan ko na bumalik sa asawa ko. Pero, pero di ba sabi mo mahal mo ako? Bakit ako ang bibitawan mo? Di ba dapat siya? Kasi mali. Sa una pa lang, alam na natin yun eh. At isa pa, wala naman ako sinabi na hindi ko mahal si Paul. Naguluhan lang siguro ko. Akala ko mahal kita. Pero hindi. Yani, please, huwag mo tong gawin sa akin. Mahal kita. Simon, I'm sorry. Pero hindi ko kayang mawala sa akin ang asawa ko. Siya ang mahal ko. Yung relasyon namin ang tama. Pero, Yani, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Sensya ka na, Simon. Hindi ko iiwan si Paul kahit kailan. I'm sorry. Oh, buti at nakauwi ka na. Kamusta ang araw mo? Ayos lang naman. Ah, oo nga pala, naayos ko na yung mga gagamitin mo sa business trip mo sa Davao. Mga bagong laba lang yung mga yan. Ikaw ang naglaba? Oo. Gusto ko kasing asikasuhin yung mga damit mo pag alis mo eh. Huwag kang mag-alala, maayos ang pagkakalaban yan. Gumamit pa nga ako ng Charm Fabric Conditioner para talagang bangong ka-bloom sa Charm Fab ko ng amoy. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng hapunan, no? Oo, kumain na ako. May nag-birthday kasi sa opisina. Naparami ako ng kain. Ayun, magpapahinga na rin ako. Sandali lang, Paul. Bakit? Nakapagkita ako kay Simon kanina. Masyado ka naman yatang honest. At pati yung pakikipagkita mo sa kabit mo. Talagang sinasabi mo sa akin Nakipaghiwa. Araw-araw kong niligawan si Paul. Weird pakinggan. Pero, yun ang ginawa ko. Araw-araw ko siyang pinagsisilbihan. Pinagluluto ng agahan, pinaghahandaan ng hapunan. Kahit antok na ako, hindi ako matutulog hanggat hindi siya nakakauwi. Sinisigurado ko na malinis ang bahay kapag uuwi siya. At nakahanda ang mga susuotin niya kinabukasan. Kapag weekend naman, saan niya gustong pumunta, sumusunod ako. Kung ano ang gusto niyang gawin, go lang. Madalas ko rin siyang bilhan ng mga regalo. T-shirts, mga gamit sa office, o kahit mga simpleng pagkain na gustong-gusto niyang kainin. Ilang buwan akong ganun, hanggang sa unti-unti kong naibalik ang pagtitiwala niya sa akin. At yung pagmamahalan namin. Hindi pa man kasing ayos kumpara noon, at least, nagawa kong isalba ang pagsasama namin ng asawa ko. Nagawa kong itama ang pinakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Kaya sa mga nakikinig ngayon, sana huwag niyong gawin ang nagawa ko. Na pumasok sa isang sitwasyon na hindi buo ang loob. Dahil kahit anong pagpipigil ang gawin niyo, makakagawa pa rin kayo ng isang maling desisyon sa bandang huli. Dito na natatapos ang kwento kong ito. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras na mabasa ang sulat ko. May God bless you more and keep safe everyone. Yours truly, Yani. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.